At bukod sa kakaharaping dagdag kasong plunder, graft at direct bribery, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na may inalabas ng arrest warrant laban kay Zaldico at iba pa mula sa DPWH at SunWest Corporation. Kaugnay po yan sa unang isinampang kaso dahil sa maanumalyang proyekto sa Oriental Mindoro. At nagbabalik live si Salima Refran. Salima. Vicky, ang Pangulong Bongbong Marcos nga mismo nag-anunsyong may warrant of arrest na si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at iba pa mula sa Sandigan Bayan. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Hindi po ito haka-haka. Hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. Hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na. Pasado alas 4 ng hapon nang i-upload ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang Facebook page ang anunsyong may warrants of arrest na laban kay dating Congressman Zaldico at iba pa mula sa DPWH at SunWest Corporation na pagmamayari ng pamilya ni Ko. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Martes nang maghain ng Ombudsman ng mga kasong malversation of public funds through falsification at 2 counts of graft para sa umano'y substandard na 289 million peso na road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa at kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan, ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Sa impormasyong nakuha ng GMA Integrated News, nakitaan ng Sandigan Bayan 6th Division ng probable cause ang kasong malversation. Dahil lagpas sa 8.8 million pesos sa threshold, walang nirekomendang bail ang special prosecutor ng Ombudsman. Kasabay ng warrants, naglabas na rin ng hold departure order ang korte para sa lahat ng akusado. Sa isang pahayag, sinabi ng Office of the Ombudsman na ang mga law enforcement agencies ay inaatasang agarang ipatupad ang warrants of arrest para mapaharap ang mga akusado sa korte. Ayon naman kay Interior Secretary John Vic Remulla, base sa kanilang monitoring, nasa Japan daw si Ko nitong nakaraang mga araw. May Interpol Blue Notice na si Ko at mag-a-apply na ang gobyerno para sa Red Notice ngayong may arrest warrant na ang dating kongresista. A few days ago, nasa Japan siya. Japan? But he has since left. Hindi wala pa kami information kung saan siya nag-landing from Japan. Okay, pero linawin natin, nung umalis siya ng Pilipinas, nag-US po siya. US po, and then Europe, then Singapore, then Spain, then Portugal, then Japan. We will know po as soon as the immigration authorities all over the world will inform us. Bagamat ang susunod na hakbang ng pamahalaan ay hingin sa korte na ikansela na ang Philippine passport ni Ko, pinag-aaralan na ngayon kung paano mapapabalik sa bansa si Ko dahil sa intel ng DILG, may hawak din daw si Ko na Portuguese passport. On raw intelligence, it seems that he has a Portuguese passport. Alam niyo yung golden visa? I think, we don't know when he applied, but ang alam namin, meron siyang Portuguese passport. So, ano ibig sabihin nun, Secretary? Ibig sabihin, if he acquired the passport before the commission of the crime, Portugal will protect him. But if it was after the commission of the crime, ibibigay siya ng Portugal. May diplomatic arrangement na gano'n ng Pilipinas at Portugal? Ang Portugal mismo ay na-rules nila para wala silang fugitives na magtatago sa kanila. Ang PNP, Martes pa raw may nakapwestong mga tracker teams para sa mga aarestuhin. May teams rin daw na pupunta sa mga bahay ni Ko. Samantala, Vicky, sa mga nakuhang dokumento ng GMA Integrated News, makikita na bukod sa warrants of arrest ay naglabas na rin ng hold departure orders ang 5th at 7th Division ng Sandigan Bayan. Para yan sa 16 na akusado sa 5th Division kasama na si Ko. At isa naman para kay Ko sa 7th Division.
Ayon naman kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., masusing nakikipag-ugnayan ng PNP sa Sandigan Bayan at sa iba pang ahensya para sa maayos at naaayon sa batas na pagsisilbi ng mga arrest warrant. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs, wala pa silang natatanggap na kautusan para sa pagkakansela ng pasaporte ni Ko. Dati nang sinabi ng Ombudsman na kailangan munang lumabas ang arrest warrant para kay Ko bago nila ito mahiling sa korte. Yan muna ang latest mula nga dito sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran.